ilalim ng batas, binibigyan ng pagkakataong magbago ang mga sumukong drug user at mga sumailalim sa rehabilitation program. Pero himutok ng ilan. Paano raw gayong hirap sila sa paghahanap ng trabaho dahil sa diskriminasyon at social stigma? Narito ang special report ni Maki Pulido. Mag-iisang buwan nang naghahanap si Julie ng trabaho. May update po ba kayo? Noong Hulyo, kabilang siya at ang kanyang asawa sa mga daan-daang sumuko sa kampanya kontra droga ng gobyerno. Nakumbinsi daw siya ng kanilang barangay na tuluyang talikuran ang pagiging runner ng droga, kapalit ng pangakong tulong at disenteng trabaho. Tagapin ka kaya ng maayos, porkit ganito, ganyan. Ilalim malaman nila, ano ka, ano yung volunteer, gano'n. Paano na lang, di ba? Lalong liliit yung paningin nila sa amin, di ba? Pero si Robert, nakabarangay at isa ring runner gaya ni Julie, hindi na nakapaghintay pa. Noong isang linggo, arestado siya sa anti-drug operation ng PIDEA sa kanilang lugar. No choice po kasi ako, wala po kasing hanap buhay. Sa ngayon, halos 600,000 drug dependents na ang sumuko sa pamahalaan. Sa pangunguna ng DILG, isang interagency task force na kinabibilangan ng DOH, DSWD, TESDA, PNP at Dangerous Drugs Board ang tumutulong sa mga voluntaryong sumuko. May job profiling, skills profiling, tapos training, assessment certification, and job facilitation. Ang TESDA facility kasi is open to all. Walang dinidiscriminate yan kung siya ay IP, kung siya ay drug dependence. Kaya mga judicial at medical record ng mga voluntaryong sumailalim sa isang rehab program mananatiling confidential at hindi maaaring gamitin laban sa kanila. Yun nga lang, mahirap daw masabi kung ilan sa kanilang mga nangangailangan ang mabibigyan o makakahanap ng trabaho. Problema raw kasi, it's the social stigma. Pero there are a lot of drug dependents na highly functional that they are very productive in society. tuloy ang nakababahala. Hindi raw malayong muling kumapit sa patalim ang mga dati ng sumuko, lalo na kung wala namang magbibigay sa kanila ng pagkakataong magbago. All the negative stereotypes could be attached to them kasi probably some of them are just victims. Si Julie unti-unti na raw nawawala ng pag-asang makakabingwit kahit na anong trabaho. Kung talagang wala kami ibang masahang tulong, di ano po ba magagawin kaysa nang piliin kong mamatay sa gutom mga anak ko? Ganun talaga, kakapit ako ulit sa patalim para makakain kami sa pang-araw-araw. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.